Hindi po namin layunin na pag-awayin ng mga tao. Sa mga sandaling hindi mapipigilan ang silakbo ng damdamin, humihingi po kami ng pag-unawa at pasensya. Hangad lang po namin magserbisyo at tuldukan ang mga suliranin ng pangkaraniwang Pilipino. Maraming salamat po. Handa na ba kayo sa isa na namang mainit na talakayan tungkol sa mga isyong parang wala ng solusyon? Just sit tight and relax. Kami nang bahala dito dahil sa amin walang imposible. Kaya pag may issue, wag nang palangin nating harapin face to face. Ako ang yung lingkod na laging fresh, Alex Calleja. Fresh at ready na may sausaw ang ating mga sausawero at sausawera dito sa ating studio. Mainit man pero fresh pa rin ang ating mga maring referee na sina Maripe 1 at Maripe 2. Fresh man ang sugat mo pero kayang gamutin ng ating medical personnel from Medic 1. At siyempre, sariwang-sariwa rin ang mga ibibigay na words of wisdom ni na the beautiful Attorney Lorna Capunan. The debonair Dr. Love Brother June Banaag. And the luscious Dr. Camille Garcia. Sila ang ating wonderful trio, tagapayo. Eto na ang pinaka-loyal na magsusolusyon ng mga issue. Ang Queen Mother natin is Mama Bongacious, Mama Carla Estrada. Good morning! Good morning, good morning, good morning, trio tagapayo. Good morning sa lahat ng nakasubaybay sa amin dito. Ang pag-uusapan naman natin ngayong umaga ay tungkol sa delayed na pagbayad ng renta. At hindi lamang yun ha, delayed din sa hulog sa biniling bike. Pero katulad ng dati, kung sino may atraso, sila pa ang malakas ang loob na magkalat ng chismis. Dapat bago chismis, sagot muna. Brad, kailan ka magbabayad? Ang mga problemang hindi na kailangan pang paabutin sa demandahan, harapin natin face to face! Lito, sa lahat ng tinulong ko sa'yo, nagawa mo pa akong siraan at sinabihan mo pa na lasang panis ang siumay ko. Dito tayo magharap sa face to face. Kasama natin dito sa studio si Romil. Romil, anong problema at sino ang nirereklamo mo? Si Lito po, ma'am. At yung asawa niyang si Virgie. Bakit? Si Lito po, ma'am, ay hindi po siya nakakabayad ng maayos sa inuupahan niyang bahay. At Napag-aari mo? Opo. Okay. Okay, so ano pa ang nangyayari? si Virgie po, ma'am, ito si Virgie, ay sinisiraan po ako na ang siumay ko ay walang kwenta at lasang panis. Siomay, ikaw ay nagnenegosyo ng siomay. Yes po, ma'am, yes. Nagtitinda ka. Yes so, po, ma'am. dalawa binanggit mo, Virgie at Lito. Opo. Magkaano-ano tong dalawa? Mag-asawa po. Mag-asawa o mag-live-in partner? Yes, yes po. Live-in partner. Matagal na bang nangungupahan sa'yo yan? Yes po, magtatatlong taon na po. Kailan nang huling nagka-problema ka sa upa? Ano po, maglilimang buwan na po. Ano kasi itong kausap itong lalaki, ma'am, medyo ayaw doon, nakukulitan po daw siya sa akin. Kapag sinasabihan ko siya na, Lito, ano ba nangyari? Kailan ka pa ba magbayad sa bahay mo? Yan lang ba atraso nila sa'yo? Ang Mer- hindi pagbayad ng renta? Meron pa po, sa bike ko po. Anong storya mo sa bike mo? Doon sa bike po, ito ay bininta ko kay Lito. Kasi ito si Lito nagtitinda ng ice cream. Okay. Eh malayo yung pinupuntahan niya ng ice cream sa amo niya. Kaya po, bininta ko sa kanya yung bike sa halagang 700. Ano nangyari sa bike mo? Nabayaran ka na niya? Ay, ang ano po, ngayon, hindi pa po ako nabayaran. Kasi ang sabi niya na maghintay-hintay lang daw ako sa pangako niya itong sa 4-piece. Siya ang inirereklamo ni Romil na sakit sa ulong nangungupahan sa kanya.
Lito, pasok! Diretsahang tanong, Mang Lito, kayo daw po ay hindi nakakabayad ng renta at sinisiraan nyo ang siomay ni Romil at yung bike ay hindi nyo pa rin nababayaran. Ano ho ang nangyayari? Bago mo sagutin yan, magbabalik ang... Face to face! Harapin mo, face to face! May tatlong inirereklamo sa inyo, Mang Joselito. Ano ho ang nangyayari? Utang sa bayad muna tayo ng renta. Ano po ang nangyayari 5 buwan na kayong di nakakabayad? Ganito kasi po, mami, hindi na po ako nakakapagtinda kasi lumalabo yung mata ko. May katotohanan po ba na kayo ay sinisiraan nyo na yung paninda ni Romil na siomay ay panis? Totoo ba po ito? Totoo po yan, yung asawa ko na po ang nagkwento niyan. Yung asawa nyo ang nagmamarites noon, nagdadaldal. Opo. Aminado naman po ako sa nirereklamo niya po. Sa bike po, ano na nangyari dun sa bike na binili ninyo? Yung bike ngayon, ma'am, na isang lako na po yun ng 500. Kasi para makabili po ako ng gamot pampatakso sa mata ko. Okay, kasi nakikita naman natin ang mga bisita natin ngayong umaga ay pareho namang mukhang mabubuting tao, ano? Si Romil na gusto lang makatulong dahil unang-una di naman niya siguro titingnang tulungan si Mang Joselito kung hindi siya naawa. Tama ba ako, Romil? Yes, ma'am. Okay. Umabot ka ng 5 buwan dahil na ba rin ba ito sa awa? Yes, ma'am. Okay. Bakit ano ang nakikita mong sitwasyon talaga? Nakikita ko po kay Lito, ma'am, na medyo hindi siya nakakatinda sa araw-araw sa ice cream. Kaya hindi ko na masyado siyang pinursige na singilin sa upa ng bahay. Okay. So, etong gusto mo lang talagang mangyari ay umabot, parang nainis ka ba? Saan ang galit? Nainis po ako kasi tinanong ko po siya, Lito, nasaan na yung bike? Bakit hindi ko na nakikita? Baka naman bininta mo na ito o sinangla mo na. Sumagot ito si Lito na huwag kang makulit kaya hindi naman tayo mga batang kausap. Bakit, Kuya Lito, hindi mo maamin kay Romel na naisanla mo na ang bisikleta? Nahiya na po ako sa kanya, mami. Okay. So, nahiya ka na, pero alam nyo na pagka ganyan ay lalong lumalaki ang problema. Pati ang asawa nyo ba ay nagtatrabaho rin? Wala pong trabaho din, ma'am. Nangangalakal po kami. Nagbabayad po kami ng mangulikta ng basura po. May bisyo ba kayo, Mang Lito? Wala po. Okay. Mang Joselito, katulad nung sinasabi nyo kanina, hindi naman na tayo mga bata para magpaulit-ulit, hindi na rin ho tayo talaga mga bata para deadmahin natin yung ating mga obligasyon. Katulad ho nung ginawa natin na hindi pag-amin na isinanla na pala yung bisikleta. Di ba usually, nagre-reklamo dito sa face-to-face kasi matabil yung naniningil, ano sila, sinira-siraan sila. Mukhang si Joselito, may ginawa ka bang gano'n, Joselito? Pag naningil ka ba, sumisigaw? Kasi normal din sa Sinisigawan mo ba silang singilin? Oo. Ma'am, hindi ko po galing ganon. Kumbaga, sabi ko Lito, kung baka mayroon kang pera dyan, kahit 50, okay lang sa akin, basta magbigay ka lang. Bakit may ganong option, Mang Joselito, hindi nyo magampanan? Kasi iba ho yung parang pang-aabuso na ho sa kabaitan ng tao. Kapos talaga, ma'am. Kahit anong gawin to, tama-tama lang talaga pang... May mga anak ba kayo? Kasi kung nataon kayo sa talagang sobrang sama ng ugali na tenant, matagal na kayong napalayas. Diba? Kaya Alex, itanong muna natin ang first question sa Sausawero at Sausawera. Maraming salamat, Mama Carla, kasi for the first time, walang di ba, usually, pag counter, kasi naman po, masama po yung mga pinagsasabi sa amin yan. Nagsisigaw po sa tapat ng bahay namin, pinagmumura. Ngayon po, wala eh. Wala talaga tayong ganong reklamo, kaya medyo kakaiba to. Yan, ilabas na mga cellphone para sagutin ang ating first question. Mga Sausawero at Sausawera, eto na, kung kayo si Romil na may paupahan,
Ano ang magiging desisyon nyo ngayon sa kalagayan ni Lito na hindi na makabayad ng renta? A. Papaalisin ko na pero hindi ko na siya sisingilin. Huling tulong ko na yon. B. Papalayasin ko na at magsesekwestro ako ng ibang gamit nila bilang bayad sa utang. C. Bibigyan ko ka ng palugit 1 buwan para mabayaran lahat. Boto na! Naku! Ha? May mga ganun pa ha? May mga last. Matindi yung pangalawa ha? Okay, ito na po ang resulta, Mama Carla. Ayan, ako, ang pinaka maraming boto ay bibigyan ko pa ng palugit ng 1 buwan para raw mabayaran siya. Ibig sabihin, konti pang pasensya, Romil. Okay, Mama Carla, back to you. Thank you, Kuya Alex. Tawagin natin ang kaibigan ni Romil na nagsasabing sinisiraan ng mag-live-in partner, si Romil. Jahid, pasok. Anong paninira ang sinasabi ninyo tungkol kay Romil na galing dito sa mag-live-in partner? Bali, kagagaling ko ma'am sa trabaho noon, papauwi na ako. Doon ako dumaan sa kanila. Ngayon yung asawa nito, may mga kausap na tao doon. Narinig mo? Opo. Interesado kami sa mga narinig mo mamaya sa pagbabalik ng... Harapin mo, face to face. Jahid, nakikinig sa'yo si si Mang Joselito ha. So, Opo, ma'am. okay, dumaan ka, ang asawa niya ay naririnig mong... Bali, nagkukwento po yung asawa niya doon sa mga tao doon na wag na raw pong bibili ng siomay ni Ronel. Dahil ito raw po ay walang kwenta at panis na raw po. Talagang ganun yung pagkakakwento. Opo. Sinita mo ba? Bali... Anong ginawa mo nung narinig Ang mo? ginawa ko po, tinignan ko lang siya. Ngayon, pagka uwi ko, bumalik ako sa kanila, sinabi ko rito na yung nangungupahan sa'yo, sinisiraan ka doon sa mga kapitbahay. Na ang tinda mo raw na siomay ay walang kwenta at panis. Sa tingin mo, Romil, bakit kaya ganun pa? Ang parang tilabagang naging ganti sa'yo pagkatapos mong pagbigyan? Tingin ko po, baka lang na gaalit sila sa akin dahil sinabihan ko na umalis na kayo sa bahay ko at huwag na kayo magbayad sa itong buwan. Ang bayaran nyo na lang yung bike ko. Yung bike mo na lang? Yan na lang, yes po. Bakit gusto mo pa rin pabayaran yung bike kung baka kasi hindi na rin nga sila makaupa? Diba? Pero kasi syempre, gusto mo pa rin na may balik obligasyon pa rin, no? Yes, ma'am. Yes, na ma'am. makabalik. Yes, ma'am. Pero naniniwala kayo na nagsalita siya ng ganun tungkol sa paninda Siguro, ni Romil? baka dala sa nagalit na rin siya na palayasin kami. Paano ba sinabi sa inyo? Sabi niya, ano na lang, hanggang itong buwan na lang kayo. Kahit hindi na kayo magbayad, bayaran nyo lang yung... Ano, pasigaw bike ba po. ito? Hindi naman. Parang nakikipag-usap lang. Opo, ma'am, opo. Okay. May nagawa pa bang ibang bagay si Romil na talagang ikagagalit ninyo? Wala naman po. Doon lang po sa pagpapaalis sa amin. Doon lang ang galit siguro ng aking... Sa'yo din daw, Kuya Jahid, marami nang naitulong si Romil. Opo ma'am, may time po na pag wala po akong pamasahe, dahil construction worker po ako, dumadaan po ako sa kanila, so nanghihirap po ako ng pamasahe sa kanya. And then may time na yung pamilya ko ay may iwan ko, pero wala pang may saing. So lumalapit ako sa kanya. So napakabait po ng tao na to, hindi po siya, kasi hindi siya, tahimik lang po kasi yan eh. Hindi po kasi siya pala salita. Kung ano, ang meron siya, bibigay na lang at bibigay niya sa kapwa niya. Okay. So, nakita naman natin, pero syempre, ang bait ng isang tao ay laging may hangganan. At nakikita natin ngayon yan kay Romil, no? Eto na, kausapin muna natin ang isa sa ating trio tagapayo, Dr. Love. Mama Carla, maraming salamat. Magandang umaga po.
Unang pumasok sa isip ko rito yung pagiging mabuting Kristiyano. Ano ba yung mabuting Kristiyano? Ito yung nakalaan na bigay yung lahat sa Kanya. Halos wala nang matira. Tapos wala ka pang makikitang galit sa Kanya. Nakangiti pa siya, di ba? Pero may pagkakataon kasi na may mga taong nagta-take advantage. Yung binigay mo ang daliri mo, kakainin ang buong kamay mo, no? Na hindi na nila iniisip, paano naman yung nagbibigay, di ba? Kay Romel, ako personally, saludo sa'yo, kuya. At palakpakan natin. Isa siya sa mga larawan ng isang mabuting Kristiyano na nagsasabuhay ng salita ng Diyos. No? Wala tayong makitang anger sa Kanya. Di ba? Hindi kagaya ng mga dating panauhin natin dito. Pagpasok pa lang talagang batuhan ng sili. Ano? Tinitingnan ko ang demeanor ni Romel kanina. Sana matulad din ako sa kanya na... Sana all. Sana all. Oo, yung cool na cool siya. Di ba? Romel, pagpatuloy mo yan, no? At may biyaya kang nakalaan sa'yo. Yes po, yes. Lalaki. Bang Lito, sabi nga, biktima ka ng kahirapan, pero hindi tayo maaaring manatiling biktima ng kahirapan. Meron tayong responsibilidad sa ating lipunan, may responsibilidad tayo sa ating sarili at sa ating kinakasama. No? Hindi tayo po pwedeng manatiling paupo-upo na lamang dahil mahirap ang buhay. Wala namang bumibili ng tinda ko, walang trabaho. Hindi po lalapit ang trabaho. Kailangang hanapin natin para matugunan natin ang mga commitments natin. Alam mo, maswerte ka dahil kay Romel na nakakaunawa sa'yo. Para sabihin ni Romel na, sige na, umanap na lang kayo ng ibang matitirhan nyo. Huwag nyo nang bayaran yung pagkakautang. Grabe na yon. Sagad-sagad na yon, no? Bakit nasabi ni Romel? Kasi po, Manglito, unawain din natin si Romel, ho. Mayroon din po siyang pangangailangan sa buhay. Maraming salamat, Dr. Love. Tawagin natin ang babaeng nagpapakalat umano ng chismis laban kay Romel. Virgie, pasok! Aling Virgie, bakit kayo pa yung may galit? At totoo bang pinagkakalat yung panis yung paninda ni Romel? Bago mo sagutin yan, magbabalik ang... Harapin mo, face to face. Aling Virgie, ano ho ang nangyayari at ganito kayo, parang kayo pa ho daw ay ang may ganang magalit pagkatapos ng lahat? Paano naman po kasi, papaalisin kami sa bahay niya. Wala, alam naman niyang mahina ang palingin nito ng asawa ko. Tapos, alam naman niyang may PWD rin akong anak. Papaalisin kami. Wala pa akong pambayad. Okay, 5 buwan na ho kayong hindi nakakabayad. Opo. So, bakit hindi nyo ho naiintindihan na kailangan hong kumita rin yung negosyo niyang pagpapaupa? Kasi nga, nangangalaka lang naman po ako. Tapos nangungulit ako ng basura. Tapos ginaganyan pa niya kami. Bakit niya? Ano, Ate Virgie, bakit parang si Romel pa yung may kasalanan sa kahirapan niyo? Paano naman kasi pinapaalis niya kami sa bahay niya eh. Eh kasi ho, Aling Virgie, hindi ako naniniwalang hindi nyo naiintindihan. Ginagawa nyo na lang hong dahilan itong hirap ng buhay, no? Kahit saan ho kayo pumunta at mangupahan, mahaba na ho ang 5 buwan. Kung sa iba kayo napunta at talagang tenant na hindi makakaunawa, baka kayo po ay ipana-sheriff na or talagang forced na paalisin sa inuupahan. Ibig sabihin, puwersang paalisin, pakukuha kayo sa mga tanod o sa barangay. Hindi nyo ba nakita kahit papano yung kabutihan na ginawa ni Romel sa inyo? Para siraan nyo yung kanyang paninda. Wala po talaga akong dito sa tao na to. Kahit ako talaga, totoo naman
Alin po ang totoo po? Panis yung, ano niya, Baka yung bunganga mo, panis. Adi ka nagsisipilyo. Sipilyo ka muna. lasang panis eh. Lasang panis Hininga yung mo sugat lang niya. yun. Hininga mo lang na amoy mo. Okay. Talagang ang kaibigan ay ang magtatanggol. Pero alam niyo ho, saan ako mas naawa ngayon? Kay Manong Joselito. Manong Joselito, anong masasabi niyo sa sinasabing ng asawa ninyo, ni Ate Virgie? Pasensya na po kayo, ma'am. Nadala siguro ng damdamin niya yung pagpali sa amin. O ganun pa rin ang sinasabi ni ni Mang Lito ha, na nadala lang sa damdamin. Ano? Pero titignan natin kung lalambot pa si Aling Virgie at ma-realize niya na mali ang ginagawa niya. Mas dapat nakikita natin ang tinulong kesa ang isang salitang nakapanakit sa atin. 'Di ba? Nasaktan tayo dahil pinaalis na tayo, pero yung 5 buwan na nandiyan kayo na tumira ng libre, wala kayong narinig. Napakamali po, nasiraan nyo yung isa pang pinagkakakitaan ng tao. Sa ngayon, ma'am, may hina na yung negosyo niya. Dahil sa bunganga Talaga niyan. ba na naapektuhan? Lahat ba naman sinabihan ng tao doon? Panis nga raw ang tinda niya. Kaya halos wala Sinabihan nang mo lahat ng bumibili. tao, Aling Virgie? Aminado po ako. Magtutmas Okay. ka kasi, hininga mo lang yun. Bahala nyo ang Sipilyo. trio ang magsasalita ho tungkol dito dahil ako naman ho ay nandito para paalalahanan tayo no na maging marunong tayo magpasalamat sa mga taong nagbigay sa atin. Pero para sa akin, Nanay Virgie, ngayon pa lang sinasabi ko na mali kayo sa paninira doon tungkol sa pagkain. Maling-mali. Kuya Alex, ano ang final question para sa mga sausawero at sausawera? Maraming salamat, Mama Carla. Isang sa lesson na tutunan ko, piliin nyo ang magiging kasama nyo sa buhay. Huwag magmadali, kilalanin. Mga sausawero-sausawera, sagutin na ang second and final question. Kung malalaman mong sinisiraan ka ng mga taong tinutulungan mo, ikaw ba ay A. Titigil na sa pagtulong at didistansya na sa kanila? B. Magpo-post sa social media ng sama ng loob at hintayin kong mabasa nila? C. Isusumbat ko mga tinulong ko para matauhan sila. Boto na, real talk lang. Real talk lang tayo. Mga 3 choices. Anong gagawin mo? Tinulungan mo, tapos sinisiraan ka. Yung totoo lang. Walang, okay. Of course, maraming sumagot, ha? Titigil sa pagtulong at didistansya na sa kanila. Sino gusto magpaliwalag ng kanyang sagot? Gusto ko mapakinggan yung mga sagot ng 3 eh. Yung 3 choices. Ito. Ito. Nako. Dito ka. Anong pangalan? Charles. Ano nga? Estudyante? Apa. Anong kursong kinukuha? Hotel Administration and Cruise Line Operation po. Yan, ang masyado mahaba. So, ang masasabi ko lang ay good luck. Okay. Anong pinili mo dun sa 3 choices muna? Pinili muna bago mo ipaliwanag. Anong pinili mo? Yung pangatlo po. Ano? Yung isusumbat. Ano? Yung pangatlo, isusumbat mo raw ang mga tinulong mo. Bakit? Since yung bunga po ni nanay parang masakit po siya magsalita. Bali parang gusto ko rin po ibalik sa kanya yung mga sinasabi niya. lang Okay. din. Gusto mong ipaalala yung mga naitulong mo. Yeah. Hindi naman minsan panunumbat yon. Pagpapaalala lang na, 'di ba? Ito yung mga naitulong ko, okay ka lang, ganon. Parang pinili mo ay violence. Okay, tama. You chose violence today. Maraming salamat, Kuya Alex. Abangan naman natin ang masasabi ng ating trio tagapayo sa pagbabalik ng Face to face. Harapin mo, face to face. Narinig natin ang kwento ng bawat partido. Ngayon naman, kausapin natin ang ating trio tagapayo. Unahin natin si Dr. Camille Garcia. Thank you, Mama Carl.
Okay. May mga pagkakataon na kumisan pag sobrang pagtulong natin, napapagod tayo. Ang tawag doon ay compassion fatigue. Pero meron itong tinatawag na secondary traumatic stress. So talagang ibig sabihin, umaabot tayo sa punto na kahit na gusto nating tumulong, pero pag yung nakakaramdam na tayo na parang nalalamangan tayo or inaabuso na tayo, nagkakaroon tayo ng ganitong klaseng problema na parang ayoko na, parang sobra na yata itong ginagawa sa akin ng mga taong ito, napapatigil tayo sa pagtulong. Pero hindi ibig sabihin ito ay isang mental health issue na magiging disorder. Ang problema lang ay umaabot tayo sa punto, ang problema dito ay umaabot tayo sa punto na kumisan pag napagod tayong ganito, tayo pa yung nalulungkot dahil kasi may mali ba sa pagkatao ko dahil kasi alam ko tumutulong ako pero parang kulang pa yata. Yung mga ganon. Ako natutuwa ako dito, yung pinapakita dito ni Romil, wala siyang yung pagiging irritable o kaya yung sinasabing galit na pinapakita o yung aggression, yung parang siya pa'y manlalaban. Dito nakakalungkot ng pinapakita nyo, Aling Virgie. Kasi malaki na po yung tulong na ibinigay sa atin. Nagiging irrational po or hindi na po tama yung pinapakita nating galit. At sana, pag inisip nyo pong maigi, ang irrational anger na yan, pwede pong magdulot sa inyo ng hindi lang sabihin natin emotional na problema, pero magiging psychological po na baka mamaya magkaroon kayo ng anger management issues, umabot kayo sa punto na parang walang kadahilanan, bigla na lang kayo magagalit ng ganun-ganun lang. Mas magiging problema po yun dahil pwedeng maging medical na condition. Yan lang po. Ay, nako. Maraming salamat, Dr. Camille. Ngayon naman, pakinggan natin si Attorney Lorna Kapunan. Maraming salamat, Mama Carl. No? Yung utang ay utang, lagi kong sinasabi dito. Lalo na yung renta, wala kayong kontrata, Romil, no? Kung walang kontrata, month to month yan. Ibig sabihin nun, wala kayong tinatawag na security of tenure. Kasi month to month ang renta pag walang kasulatan. Isang buwan pa lang na hindi nakabayad, pwede na kayong tanggalin. 5 buwan na kayo. At sabi nga ni Romel, forgive and forget na lang yon. Bayaran nyo na lang yung bisikleta niya. Siguro alam niya na na talagang hindi niya naman kaya. PWD ka ata, no? At saka meron ka ring disability, hindi ka na nakakatinda ng ice cream. Pag-usapan nyo na lang at Virgie, kung ako si Romel, ibabarangay na kita kasi sobra na yung ginagawa mo. Imbis na tulungan mo siya para bigyan kayo siguro ng mas matagal na tinatawag na grace period para hindi magbayad, siniraan mo pa yung source ng hanap buhay niya. Siguro ang tingin na nga niya sa inyo nanay at tatay. Tama? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Kasi wala ka na rin magulang ditong kasama mo. Wala po. Nasa probinsya po, ma'am. O di kayo ng mga magulang niya, di maging pamilya na lang kayo imbis na at hindi lang yon, kumain kayo magsabay ng siomay. Para happy lahat, di ba? Pag-usapan niyo yung utang kasi yung 500 na yan, pwede kayong paalisin. Talaga. At wala kayong pwedeng magreklamo kung pinaalis kayo. Maraming salamat, Attorney Lorna. Ngayon naman, balikan natin si Dr. Love. Summarize ko lang po. Nalimutan lang natin pero deep in my heart, gusto kong pasalamatan yung mga magulang ni Romel sa uri ng pagpapalaki at sa values na itinanim sa puso at sa isip ni Romel. No? Congratulations sa kanyang mga magulang. Kay Aling Virgie, parang tinatakpan ng galit yung kanyang mga pagkukulang. Meron tayong tendency ganun minsan no? Para bubulihin natin para matakpan yung shortcomings natin. Aling Virgie, wala tayong makukuhang matinong tao sa mundo na kakampi sa inyo pag ganyan. No? Pasensya na po, pero nakita niyo ang reaction ng ating audience. Kasi po,
nasusuklian natin ang hindi maganda, yung magandang pakitungo sa inyo. Kung magagawa lang nating makita siguro yung kabutihan, no, ng ibang tao, compassion ng ibang tao, bababa tayo, no? Yung sinasabi ni attorney, humility. Bukod doon sa pwede kayong sapaan ng kaso, huwag na yun. Kasi ang turing sa'yo nitong bata, nanay ka niya, no? So, samantalahin natin at tandaan po natin ang pagtulong sa kapwa at pagiging mababang loob ay palaging binibigyan ng Diyos ng biyaya sa buhay. Maraming salamat. Maraming salamat, Dr. Love. Ngayon ay papakinggan na natin ang ating mga bisita, no? At lahat naman tayo dito sa studio ngayon ay, 'di ba, iisa lang ang layunin na sana maunawaan ni Ate Virgie ang tulong na nagawa at makita naman din niya na imbes na siraan natin ang mga taong nakatulong sa atin at hindi lang tayo nagawan ng kabutihan isang beses, bumitaw na tayo doon sa napakaraming bagay na itinulong sa atin, 'di ba? Aling Virgie, anong gusto niyong sabihin kay Kuya Romel? Tinuturing naman kitang anak, pero patawarin mo na lang ako. Sorry, pasensya. Pasensya na lang. May anak din kasi akong PWD. Nalilito kasi ako. Papaalisin kami sa bahay. Kaya anong gusto niyo sabihin kay Romel? Unawain na lang kami sa nagawa namin. Maraming salamat po. Salamat 'di ba? Bukod sa paghingi ng tawad, yung pagpapasalamat talaga ang pinakamasarap marinig. Pero na kay Romel kasi yun kung hanggang saan kaya niyang pagbigyan, 'di ba? Hanggang saan kaya niyang unawain. Romel, anong gusto mong sabihin sa kay Kuya Lito at kay Ate Virgie? Sa kanila po, wala ang problema sa akin. Kung hindi naman sila nakakabayad sa bahay, pwede namang hulug-hulugan o sandaan kung mayroon po sila. Yun lang. Exercise your obligation, no? 'Di ba? Masarap kasi yun na parang hindi ka na lang parang nakalibre na lang. Yes. Oo. Ganito na lang gagawin natin. Babayaran ko yung 5 buwan, 2,500, no? Babayaran ni Kuya Alex yung bisikleta, 700. I-microphone mo yung yes. Oo, hindi lang 700, 1,000 na. 1,000. Tapos, yung upa nila, sa akin mo na singilin buwan-buwan hanggat buhay sila. 500! That's just 500, diba? O hanggat buhay, o di kaya, pwede kasi ako mauna. Nandyan yung mga anak ko, alam nyo kung nasaan. Hindi natin masasabi, diba? Okay, unlimited na upa. Romel, para sa'yo dahil mabuti ka, ha? Thank you, ma'am. Okay. Kuya Osilito, hanggat buhay kayo ni Ate Virgie, libre na ang upa nyo, ako magbabayad, ha? Salamat po. Salamat. Okay, mananatili kayo sa bahay na yan hanggat buhay kayo. 500 a month, so ang isipin nyo na lang pangkain ninyo, ha? Libre na yung upa nyo. Okay na ba? Pwede mo ring taasan na, Romel. Diba? Okay na po Pwede yun. mong taasan na Okay na po 600 na. Okay na. Okay, everybody happy para kay Kuya Romel? Yeah! Mama Carla, baka matulungan natin si Mang Joselito. Ikaw, oo. Sa mata, ano bang doktora, ano bang magagawa natin dyan? Ano ba, glaucoma ba yan? Katarak po. Katarak po. Madali na yan. Madali. Kasi po, pwede na... Meron na po ba kayong yung naka-schedule na po ba Meron siya? po ako, ma'am. Ano yung... Medical certificate po siya. Tapos, request ko na po na... Nag-request na kayo. May Maraming request na may mga medical mission na gumagawa, nagagamot ng katarak. Tulungan natin sa mata. Ay, hindi, Mr. Mama Carls, meron na
po kasi Sa silang akin, certificate wala of naman po. indigency at saka itong mga certification. Alam nyo, sa ano po, meron pong pagkakataon na isa lang po isang mata muna ngayon, tapos yung sa susunod. Pa-schedule lang po kayo, lalo na po sa mga public hospitals. Meron po sa mga government hospitals. Automatic po ito. Ngayon, kung sasabihin nyo po, dahil kasi medyo mahal yung pampatak, ako sasagot ng pampatak na yan. Oo. Diba? Magtulungan tayo, bayanihan tayo. Kaya Alex, ano naman ang masasabi mo sa pinag-usapan natin ngayon? Ayun, Mama Carla, maraming salamat. Kapag nanonood tayo ng teleserye, may isa talagang taong kontrabida na akala mo ay sobra namang sama sa teleserye. May ganun bang tao? Totoo ba talaga ito? Ngayon nakita natin sa face-to-face na minsan may mga taong akala nila tama ang ginagawa nila pero kahit mali, hindi nila nakikita yon. Yun po, sana po manood kayo ng face-to-face dahil dito po, totoong tao ang makikita nyo. Back to you, Mama Carla. Thank you, Kuya Alex. Para sa akin, laging magpasalamat sa mga taong tumutulong sa atin. Dahil hindi sa lahat ng pagkakataon ay makakakilala tayo ng taong handang tumulong at magmalasakit. Ako po ang inyong Mama Carla na nagsasabing ang mga problemang hindi na kailangan pang paabutin sa demandahan, harapin natin face to face!